Minsan pa tayo po manalangin muna bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos, mapakinggan po natin. Tayo po'y manalangin. Opo, dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, dakilang kagalakan ng aming pong tinanggap ngayon, mala Panginoon, muli ka namin naluwalhati, napasalamatan, mala Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, at dalangin po namin. Sa uling bahagi na yung banal na gawain, patuloy pa po kayong kumilos, mala Panginoon. Ang mga salita mo, ito pong nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual, nagbibigay sa amin ng kaaliwan, mala Panginoon, lalo na po sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga kahirapan, dakilang Diyos, dalangin po namin. Patuloy po kayong mangusap sa amin sa pamagitan ng mga banal na salita, mala Panginoon. Ito maging katatagan namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo habang naghihintay kami sa nalalapit na pagbabalik, mala Panginoon. Langisan po yung mga salita, saganang akin wala po akong magagawa at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Alatang yung palakpak po natin, medyo gutom na tayo, maminamahal. Amen. Parang church anniversary. Praise the Lord, ang ating banal na gawain. Talagang napakaganda ng mga napakinggan po naming mga patotoo. At talagang higit sa lahat, mga minamahal, nakita po namin ang inyong masiglang paglilingkod sa Diyos. Sa kabila na medyo nag-extend yung ating oras. Pero nakita ko po, wala man lang nanghina, wala man lang nainip. Maminamahal sa inyong mga muka. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ianda natin ating mga gawa, mga talata nating gawa 20, talatang 17 hanggang 21 at hanggang talon ng 24. At nagpapaabot po ako, mga minamahal, ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, at karangalan sa Diyos natin pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot po akong dobleng pag-alang sa ating beloved pastor, gayon din ang ating beloved assistant pastor. Patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral nila na napakinggan po natin sa kanila. Sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, sa ating mga minamahal mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga webcast viewers, mga kapatiran natin dito sa buong Bataan, na minamahal sa lahat po ng mga kapatiran kasama po natin ngayon. At minsan pa minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Muli po namin kayong nadalaw at nakita po namin parang anniversary pala palagi dito kapag may gawain. Amen. Lahat ay masisiglang magpuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya hindi maminamahal, basahin po natin yung mga talatang nabasa, binanggit ko, gawa 20, talatang 17 hanggang 21, talon ng 24. Sikapin na lang natin mapahikli, maminamahal, kahit man lang 3 oras itong ating mensahe. Amen. Praise the Lord. Ito po sinasabi sa mga gawa, kabanatang 20 at ang mga talata ay 17 hanggang 21, talon sa 24. At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang sila'y magsinating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na mula ng unang araw nang ako'y tumungtong sa Asya, kung paano ang paladisama ko sa inyo sa buong panahon, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo, pagbakay ng mga Hudyo. 20. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. 21. Na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. 24. Datapwat hindi ko
minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal, para sa ating dakilang Diyos. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal ang ating pong paksa, pamagatan po nating serve the Lord with humility, tears, and trials. Paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay may pagpapakumbaba, may pagluwa, at mga pagsubok. Dito po, maminamahal, ipinakita po ni Apostol Pablo ang kanyang sekreto. Paano siya naging matagumpay sa paglilingkod sa Diyos? Ang pagiging matagumpay na paglilingkod sa Diyos, maminamahal, hindi yung kanyang dahil sa kanyang profesyon, hindi po dahil sa kanyang galing, hindi sa kanyang abilidad. Katunayan, maminamahal, si Apostol Pablo ay Pariseo po siya. Siya po, maminamahal, ay abogado. Siya po, maminamahal, ay member ng Sanhedrin. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon, ang Sanhedrin ay Senado. Ibig sabihin, senador siya. Member siya ng Senado. Kaya dito po makita nyo, maminamahal, iniwan niya ni Apostol Pablo. Napakalaki ng kanyang mga sinakripisyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nang siya po, maminamahal, ay nakakilala sa ating dakilang Diyos. Kaya dito, maminamahal, sabi rito, what Apostle Paul showed the most important vocation in our life. Ipinakita dito ni Apostol Pablo, maminamahal, ang pinaka-importanting vocation. Yung pong tinatawag na karir, pinakamataas na antas sa buhay natin, mga minamahal. Yung palang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, iwan niya ang pagiging senador. Iwan niya ang kanyang pagiging abogado. Iwan niya, maminamahal, ang kanyang pagiging Pariseo. Nung unang panahon, ang Pariseo po, sila po yung mga leader na simbahan noong unang panahon. Pero isinakripisyo niya po, maminamahal, ito po iniwan niya. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na siya ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 19, na naglingkod ako sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, na may pagluwa at ng mga pagsubok na dumating sa akin. Ibig sabihin pala, maminamahal, pag ikaw ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, malas mo pag puro pagpapala ang tinatanggap mo. Malas ka pa. Ikaw na ang pinaka miserableng Kristiyano kapag puro blessing lang ang tinatanggap mo. Kapag puro kagalakan lang ang tinatanggap mo. Sapagkat ang matagumpay na pagdilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po, maminamahal, ay matatanggap ng isang mananampalataya sa pamagitan po, nagsabi rito ng kanilang, sa pamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamagitan ng mga pagluwa, sa pamagitan ng mga pagsubok, na kapag napagtagumpayan mo yan, kapag nalagpasan mo yan, mga minamahal, ikaw po ang pinakamatagumpay ng mga mananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya wag po tayong malungkot kapag may mga pagsubok po tayo. Dapat magalak tayo. Sapagkat ang pagsubok pala, maminamahal, dumarating sa buhay natin yan para, ibig sabihin, napansin ng Diyos, maminamahal, ang iyong paglilingkod sa Kanya. Napansin ng Diyos, mo sa dami ng mga naglilingkod sa Kanya. Isa ka sa napansin ng mahal na Panginoon. At kaya ka nakaranas ng pagsubok para maranasan mo, maminamahal, ang dakilang kapangyarihan at ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, ang unang tinanggap niya, sabi, first is serving the Lord. Kasabi ng Colossians chapter 3 verse 24, mga minamahal, sabi rito, yamang nalalaman nyo na sa Panginoon ay tatanggap tayo ng gantimpala sapagkat naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin, mga minamahal, wag po kayong manginayang. Huwag tayong mainip.
Kasi kung tayo'y sinusweldohan, nag-overtime tayo sa trabaho, binibigyan tayo ng karagdagang sweldo ng ating mga employer. Lalo na ang Diyos, hindi liko ang Diyos para limutin ang ating mabubuting gawa. Pag lumagpas ang oras sa paglilingkod mo sa Diyos, lalagpas din ang pagpapala sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya wag kang mainip, wag mong kundi dumating to sila Brother Boy, to sila Kernel, nako, tapos na yung gawain, kumakain na ako sa bahay ngayon, hanggang ngayon nandito ako. Kundi matuwa ka dahil lumagpas ka sa oras, nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi po rito, what Apostle Paul showed the most important vocation in our life, una serving the Lord. Wala nang pinaka-importanting bahagi sa buhay natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos. Amen? At ang paglilingkod sa Diyos, ang pinaka-sekreto, mga minamahal, para matanggap mo ang mga pagpapala. Amen? Ang mga pagpapalang galing sa mahal na Panginoon. Katulad ng mga pagpapalang tinanggap natin yan, isipin mo yung pagpapalang nasa iyo ngayon. Isipin mo, kung hindi ka nakakilala sa mahal na Panginoon, meron ka bang pagpapala ngayon na tanggap mo na nasa iyo ngayon? Kung ikaw ay hindi nakakilala sa ating mahal na Panginoon, baka nandun pa tayo sa banig ng karamdaman, nandun tayo sa mga bilangguan, nandun tayo sa maruming buhay, nandun tayo maminamal sa kaguluhan. Pero ngayon, napakaganda ng buhay natin, napakapayapa, pinagpapala, material, physical, higit sulat sa spiritual, may buhay na walang hanggang kapas sa piling ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, Apostol Pablo showed the most important vocation. Ang pinaka-vocation, pinaka-importanting vocation natin. Sabi ng Biblia, una-una, serving the Lord. Amen. Bilang mga mananampalataya, sabi ng Biblia, maminamahal, as a Christian and follower of Christ, we are servant. We are servant. Kaya ka, narito ngayon, maminamahal, wala kang karapatang tumutol, wala kang karapatang tumanggi. Kasi kung ikaw ay naniniwalang naglilingkod ka kay Kristo, you are servant. Pero alam nyo, ang mga Kristiyano ngayon, wala nang pinakamapalad na mga mananampalataya mula noon. Panahon nila Abraham, panahon nila David, panahon maminamahal nila Haring Solomon. Lahat ng mga magigiting na mga mananampalataya noon, pati mga apostol. Mas pinagpala pa pala tayo sa kanila ngayon, maminamahal. Bakit? Ang mga mananampalataya ngayon, maminamahal, tinawag na anak ng Diyos. Amen. Pero kung mababasa nyo ang banal na kasulatan, lahat ng mga apostol, lahat ng mga bayani sa pananampalataya, ang tawag ng Diyos ay servant of God. Mula kay Moses, kila Abraham, ang tawag ng Diyos sa kanila, alipin. Kahit sila, pinakikilala nila, ako'y alipin ng Diyos. Si Apostol Pablo, sabi niya, o ni Apostol Pedro, sabi niya dito, 2 Peter chapter 1, verse 1, ako ay alipin ni Kristo. Alipin sila. Pero, ikaw ngayon, sabi ko, mababasa mo ang Galatia chapter 4, verse 4 up to 7, hindi ka na alipin. Sinugo ng Diyos ang kanyang espiritu sa iyong puso para hindi ka natawaging alipin, kundi anak ng Diyos. At kung anak ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, hindi ka ba matutuwa niyan? Amen? Aba, yun lang nasa loob ka sa loob ng bahay ng isang napakayamang tao, pinagpala ka na. Lalo na kung ituring kang anak ng Diyos. Sabi rito, basahin po natin ang Galatia. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 7. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. At sapagat kayo mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kaniyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat, hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Amen. 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 Ito yung tandaan nyo, mga minamahal.
Kaya tahasang sinasabi ko sa inyo na sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos mula noon, mula sa panahon nila Abraham, panahon mga minamahal na mga patriarka, panahon mga minamahal ng 12 patriarka, panahon ng mga unang mga mananampalataya sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, mga minamahal, mabasa nyo, walang tinawag na mga anak ng Diyos noon sila. Ang tawag sa kanila, alipin ng Diyos. Kahit si Apostol Pedro, sabi niya, ako'y alipin ni Kristo. Sabi niya sa 2 Peter chapter 1 verse 1, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo. Nagsipagkamit nakasama ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang tawag niya, tawag sa kanila ay alipin. Pero nabasa po natin Galatia chapter 4 hanggang 7, na dapat dumating sa kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. At ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. Tinanggap natin ang pagkupkop sa mga anak at sabi, sapagkat kayo'y mga anak, sinugo ng Diyos ang kanyang espiritu. Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat, hindi ka na alipin, kundi anak. Hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamagitan ng Diyos. Amen. Malaking pagkakaiba ng alipin tsaka anak. Pag ikaw ay nasa malaking palasyo, nasa malaking bahay, yung alipin, yun ang uutusan mo. O, maghugas ka dyan ng pinggan, maglinis ka dyan, maglampaso ka dyan. Pero pag anak, paglilingkuran ka pa ng magulang mo, ikaw ang pinaglilingkuran ng mga alipin. Ganon, mga minamahal, ang mga pagpapalang tinanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na sa pamagitan ng aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, siya ay naglingkod sa Diyos na kasama ang pagpapakumbaba, kasama ang pagluwa, kasama ang mga pagsubok, upang siya po ay maging karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kung mababasa nyo dito sa banal na kasulatan, bago mangaral si Apostol Pablo, pinakamatapang na apostol si Apostol Pablo. Pero bago siya mangaral, sabi niya, maminamahal, tears before he preached the gospel. Ang sekreto na isang matagumpay na mangangaral, hindi yung sa galing magsalita. Hindi yung memoryado niya, maminamahal, from Genesis to Revelation. Hindi yung siya po, maminamahal, ay magaling sa iba't ibang lengguwahe, iba't ibang mga salita. Kaya niyang ipaliwanag ang Hebrews, kaya niya ipaliwanag ang mga Egypt na mga salin ng Biblia. Ang pinakamagaling, maminamahal, ang mga mangangaral ng salita ng Diyos, yung umiiyak bago mangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, maminamahal, nabasa po natin sa talata na kung paano kung may pagluwa. Sabi rito, maminamahal, at nagpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tears before she preached the gospel. Tears when he pray. Kaya nga, pag ikaw ay umiyak sa panahon ng pagpupuri, sa panahon ng banal na gawain, wala nang pinakamapalad na sumamba rito, maminamahal, kundi yung naramdaman ang presensya ng Diyos, umiyak habang siya po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Daig nyo pa, maminamahal, ang tumanggap ng milyon. Pero kung sumasamba ka, umubos ka ng oras, wala man lang pumatak na luwa sa ating mga mata, nakalulungkot po yan, mga minamahal. Merong sagabal na nakabara sa puso natin. Maaring siguro habang tayo po ay narito, ang tagal naman yan. May naghihintay na sa akin doon. Nagkakarambola na yung tiyan ko, kumukulo na. Kaya wala talagang papatak sa luwa. Walang papatak na luwa sa mga mata mo. Kaya sabi rito sa Psalms chapter 6, verse 6, basahin po natin, mga minamahal. Awit 6, talatang 6. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 6, versikulo 6.
Ako'y pagal ng aking pagdaing, gabi-gabi ay aking pinalangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Amen. 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 Ang sabi, ako'y pagal sa aking pagdaing. Gabi-gabi, aking pinalalangoy ang aking mga higaan, ang aking dinidilig, ang aking hiligan ng aking mga luwa. Ay kaming mga mangangaral, mga minamahal, ang puhunan po namin sa aming pong pangangaral, hindi po yung mag-memorize. Hindi po yung tagal namin sa paglilingkod sa Diyos. Ang puhunan namin, mga minamahal, sa isang pagiging mangangaral ay ang aming pag-iyak, yung aming pagluha. Ang una-unang sinisikap namin sa tuwing may banal na gawain, yung maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kasi once na maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon, hindi na, mga minamal, hindi na ikaw ang magsasalita. Ang magsasalita na ay ang Diyos na nasa sa iyo. Lalangisan ka ng ating mahal na Panginoon. Makikita ng ating dakilang Diyos na hindi ka nangangaral dahil sa iyong sariling karunungan, dahil sa sariling kakayahan, kundi ikaw ay nangangaral dahil sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, lowliness. Ano ang sikreto ni Apostol Pablo sa kanyang matagumpay na paglilingkod sa Diyos? Humility. Humility. Imagine, maminamahal, sa kanyang pagpapakumbaba, dati ang pangalan niya, Saul of Tarsus. Kung makita niyo sa dictionary, ano ibig sabihin ng soul? Yung S-A-U-L. Ibig sabihin ng soul, the great. Kaya kilala si Apostol Pablo bilang dakila. Isang makapangyarihan taong senador. Isang makapangyarihan tao na abogado. Isang taong may kapangyarihan sa simbahan, pariseyo. Kaya ang tawag sa kanya, Saul the Great. Makita pa lamang siya, maminamal, tinitingala na siya. Pero nung siya'y nakakilala kay Kristo, pinalitan niya ang kanyang pangalan na hindi na to Saulo. Ang kanyang pangalan, pinalitan niyang Paul. Ano ibig sabihin ng Paul? Little. Tingnan niyo sa dictionary, ibig sabihin ng Paul, little. Yung Saul, naging Paul. Kaya nga, yung pangalang Paul, hindi yan ang tunay na pangalan ni Apostol Pablo noon. Saul yan, Saul. Yung Saul, great. Pero yung Paul, little. Maliit lang na mangangaral, maliit lang na mananampalataya. Pero yun po ang ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang mga mapakumbaba na handang i-give up ang lahat ng bagay alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi niya rito, kung mabasa po natin 1 Corinthians 15 verse 9, kaya hindi po, basahin natin itong talata. Ito po sinasabi sa unang mga taga-Korinto, ang kabanata ay 15 at ang talata ay 9. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Amen. Amen. Sabi niya, ako ang pinakamaliit. Siya ang pinakahuli. Siya ang pinakawalang kwenta sa lahat ng mga apostol. Siya ang pinakamababa. Hindi katulad ng mga panahon ngayon, maminamal, nagpapagalingan ang mga mangangaral. Ang dami mga mangangaral ngayon, maminamahal, mas inuuna pa yung pangalan nila kapag nagkukursada kaysa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinakikilala nila, maminamahal, na dapat ang pangalan nila ay nandoon, maminamahal, sa kanilang pagkukursada. Pero sa atin, ang ginamit ng ating beloved pastor, Jesus. Amen? Tignan nyo yung mga ibang mga Amerikano, maminamahal. Pag nag-crusade sila, mga pangalan nila ginagamit nila. Maraming mga mangaral ng mga Amerikano, maraming mga dakilang taong mga nangaral ng salita ng Diyos, hindi po ginamit ang pangalan ng Malapanginoon. Pero ang ating beloved pastor, ang ating minamahal na magulang sa Malapanginoon, napakalit lang ng pangalan, nandun pa sa ilalim, halos hindi pa makita. Kaya nga, pinagpala ng ating pinakamamahal na ministeryong ito sapagkat ang itinataas natin ay ating dakilang Diyos.
Sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, ako ang pinakamaliit sa mga apostol. Hindi ako karapat-dapat. Imagine, senador ka na. Abogado ka pa. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, hindi malaga kung sino ka o ano ka. Ang importante, kalimutan mo kung sino ka. Kalimutan mo kung ano ka. Lumapit ka na may pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, tatanggapin ka ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi niya, maminamahal, serving the Lord with humility and tears. Lagi siyang lumuluwa. Tuwing magdadasal siya, tuwing mananalangin siya. Kaya nga, mga minamahal, pag kami dumadalo sa banal na gawa, hindi namin naramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kami na ang pinakamalungkot na tao. Hindi kami masaya. Minsan, nakikita nyo kami nakangiti, pero hindi kami masaya kapag hindi namin naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Dapat kapag tayo po ay dumadalo, kapag tayo po'y nasa banal na pagkakatipon, wag na wag kayong uuwi na hindi mararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Narito yung ating kagalakan. Naroon po, maminamahal, ang pinagmumulan natin ng pag-asa. Yun ang nagbibigay sa atin ng sigla. Kung baga sa sasakyan, yan ang gasolina natin para makarating sa langit. Yung ating mga luha. Katunayan, pag nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, umiiyak ka, sabi niya, inilalagay ng Diyos sa botelya. Nilalagay niya sa botelya yung luha mo. At pag nakita niya yung luha mo, nakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal sa panahon ng kahirapan, panahon ng mga problema, panahon ng mga pagsubok, nakita niya ang luha mo, makita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kahabagan ka, tutulungan ka ng ating dakilang Diyos, sapagkat naalala niya ang iyong mga pagluha. Sabi rito, maminambalsahin po natin itong 2 Corinthians chapter 2 verse 4 at dito po sa Psalms 56 verse 8. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4. Sapagkat sa malaking kabighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo malumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Amen. Psalms 56 verse 8. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 56, versikulo 8, iyong isinasaysay ang aking mga paggagala, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong butilya. Wala ba sila sa iyong aklat? Amen. Amen. Ang mga pagluwa natin pala, mga minamahal, akala mo pagkatapos mong lumuwa, pinahiran mo yan? Wala na. Hindi mo alam, inilagay na pala ng mahal na Panginoon sa kanyang botelya. Mga luwa natin, napakahalaga sa harapan ng Diyos. Inilalagay niya sa botelya. Kaya sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kahirapan, sa panahon na kailangan mo mahal na Panginoon, nakita niya ang iyong luwa sa botelya. Doon ka maalalang tulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag na wag, maminamahal na kapag tayo sasamba, wala malang luwa na papatak sa mga mata natin. Amen? Dapat ito ang maging pinaka-reward natin sa ilang oras natin paglilingkod sa Diyos, sa ilang oras natin na nagsasakripisyo. Yung mga luwa na yan, mga minamahal, yan po ang pinaka maging reward natin sa ating pong panahon ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi, kapag tayo po, maminamahal, ay lumuluwa, sabi ng Biblia, magpagtagumpayan natin lahat ng mga trials. Iba yung paraan ng Diyos, iba yung paraan natin. Ang paraan natin, kailangan natin ng tapang, kailangan natin ng lakas ng loob. Pero sa Biblia, kung gusto mo magtagumpay sa mga kahirapan, mga pagsubok, sa mga karamdaman, ano man ang mga dumarating sa buhay natin, bahagi sa buhay natin yan. Hindi ka magiging matagumpay na Kristiyano, gaya ng sinabi natin, beloved pastor. Hindi ka magiging tunay na Kristiyano kung hindi ka nakaranas ng pagsubok. Hindi ka nakaranas ng pagluwa. Hindi mo naranasan, maminamalang hirap pag puro sarap lang ang pagiging Kristiyano mo.
puro ganda lang ng buhay. Wala ka naranasan mga sakripisyo, wala ka naranasan mga pagluwa, mga pagsubok. Ikinalulungkot ko, sabi nga natin, beloved pastor, hindi ka pa tunay na Kristiyano. Magiging Kristiyano ka pa lang. Ang pagiging Kristiyano, hindi na bautismo ka na Kristiyano ka na, hindi. Mararanasan mo na ang isang ganap na buhay ng isang mananampalataya. Lahat yan naranasan natin. Kaya minsan, pag hindi mo nararanasan na lumuwa kapag nagpupuri, magkakaroon ka ng pagsubok. Na yung pagsubok na yun, yun ang magpapaiyak sa iyo para mapilitan kang umiyak. Amen! At pag yan, maminamalay nakita ng ating pinakamamala Panginoon, doon niya makikita na kinakailangan kanyang tulungan at kinakailangan maminamahal na ikaw ay makalagpas sapagkat siya po ang gagawa ng paraan na malusutan mo, malagpasan mo lahat ng mga hirap, mga pagsubok na dumarating sa iyo sapagkat ikaw po'y nagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sayang, maminamahal, medyo may dagdag pa sana, medyo talagang pinipilit natin pahikliin yung ating mensahe dahil nakikita ko tingin nyo sa akin hamburger na. Kaya tayo po tumayo na po, maminamahal, talaga yung iba, nakaganon na siya. Parang gusto na akong kagatin. Kaya tayo po tumayo, maminamahal, umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo po ay pare-pareho na pong makaraos sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting si Jesus ang dahilan. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ang dahilan. Bakit tayo masaya? Bakit tayo narito? Bakit wala nang pinakamapalad sa atin, mga minamahal? Kundi tayong mga anak ng Diyos sapagkat si Jesus ang dahilan. Dati wala tayong kwenta. Dahil dati wala tayong kabuluhan sa sanlibutan, pero ngayon, pinahalagahan tayo ng ating dakilang Diyos. Awitin natin ang awiting ito. Si Jesus ang dahilan. Habang ang mga mananampalataya, kung hindi nyo pa nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, hindi nyo pa nararamdaman na may pumatak na luwa sa inyong mga mata. Lugi po kayo kung hindi po natin maramdaman, mga minamahal, na papatak ang luwa sa ating mga mata. Ito po ang matagumpay na paglilingkod sa Diyos. Ito po ang nilalagay ng Diyos sa botelya, mga minamahal, upang maalala ng mahal na Panginoon na tayo po'y naglilingkod sa Kanya. Umawit po tayo, mga minamahal. Awitin po natin, awiting si Jesus ang dahilan. Kahit na ako ay mahirapan, Awitan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. ko Hallelujah. Sa mga mananampalataya, huwag po tayong muuwi na hindi po natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Pilitin natin, mga minamahal, na may pumatak na mga luha. Pilitin natin maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Jesus ang dahilan ng aking pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan. Kung ba't may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay. Kumawit po tayo, mga minamahal. Hallelujah, awitan natin ang ating dakilang Diyos. Kaligtasan, Hindi Kanya babayan. Hindi Kanya iiwanan. Jesus ang dahilan. ng ating pagsisigaw. Si Jesus ang dahilan. Kung ba't may Kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Ako ay mahal niya. Aanin mo pa ang karangyaan. Oh, ang
Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang Dahilan kung pag may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Hallelujah, hallelujah. Kung ba't may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Ako ay mahal niya. Hallelujah. Ang ibig mong ibibigay para sa iyo ang ligtasan. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Si Jesus ang dahilan. Ang aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan. Hallelujah. Ang buhay, Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. dahil ako ay mahal niya. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, pag nakakita ko ng mananampalataya, na isang kanta pa lang, nakikita ko, pumapatak ang mga luha nila sa kanyang pisngi. Naiinggit po ako, mga minamahal. Sabi ko, gusto kong maramdaman lagi yung ganun. Gusto ko lagi nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pag ako'y dumalo, hindi ko naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ako na ang pinakamalungkot na mananampalataya, mga minamahal. Hindi ako masaya. Hindi kontento, mga minamahal. Ang kalagayan ko, pag hindi ko naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, hindi nalugod ang Diyos sa paglilingkod mo. Pag sumamba ka, hindi mo naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Walang luwang pumatak sa mata mo, maminamal, kahit sino ka, kahit ano ka. Mga minamal, ibig sabihin, hindi nalugod ang Diyos sa ginawa mong pagsamba. Gusto niya, mahipo mo ang puso ng mahal na Panginoon tuwing sasamba tayo. At pag nalugod ang Diyos, maminamal, sa ating pagsamba, kusang dadaloy ang masaganang luha sa ating mga mata. Kahit gusto mo nang tapusin, mga minamahal, ang pag-iyak, tuloy-tuloy mararamdaman mo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hanggang pag-uwi mo, mga minamahal, maalala mo ang paanong pagpapala, pag-iingat at mga kabutihan ng mahal na Panginoon. Nakahiga ka na, umiiyak ka pa, mga minamahal. Yan po ang mga Kristiyano, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaysa pa sa chorus, mga minamahal, minsan pa natin manamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahilan ng aking pagsisikap, dahilan kung ba't may kulay ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya. Oh,
dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Amen. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Manalangin po tayo mga minamahal. Pag nakita ng Diyos ang iyong pagpapakumbaba sa Kanya, mga minamahal, bago tayo lumisan sa banal na lugar na ito, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating idinadalangin, may mga taglay tayong karamdaman, may mga problema tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, ano man ang mga pangangailangan po natin, mga minamahal, galak na galak ang Diyos, tugunin ang iyong mga panalangin. Kaya tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal, idulog natin sa ating dakilang Diyos, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kamalian. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Dalangin po namin, Panginoon, ano man ang mga kahilingan ng mga kapatiran po namin, ano man po ang kalmataglay na karamdaman, ano man po ang mga inilalapit sa iyo, dakilang Diyos. Ipagkalubong po sa mga kapamaraanan, nawa makita mo ang aming mga pagluha, makita mo ang aming pagsusumamo, pagmamahal sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ng katuparan, bigyan mo ng kaganapan ng aming mga idinadalangin, dakilang Diyos. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, material, physical, higit sa lahat sa spiritual, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Ipatong natin mga kamay, mga minamahal sa ating mga ulo, habang ang kabilang kamay, patong natin sa ating mga katawan, sa bahagi natin katawan may taglay na sakit, may karamdaman. Lahat sawayin po natin, mga minamahal, sa makapangyarihang pangalan nating pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po natin, beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Sabay-sabay nating sawayin lahat ng gawa ng kalaban, sinasaway namin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons, prematus and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kalungkutan, lahat ng mga gawa ng kalaban, demonyo mga kahirapan, demonyo mga kalungkutan, hallelujah, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, panlupaypay, demonyo mga makasanlibutang gawain, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah, be healed, vices began, problem be solved, in Jesus' name, amen and amen. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo po'y tumatalon, maminamahal, na sa Lucas 6:23, sinabi ng talata, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala nyo sa langit. Ang pagluwang ito, maminamahal, tandaan nyo, hindi yan kalungkutan, hindi yan kasawing palad, kundi ito po ay reward. Sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaking gantimpala ang naghihintay sa atin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palapa po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating announcement, beloved Brother Tani. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. At ang minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha minamahal ng special offering. Ito po minamahal ay atin pong ginagawa para po sa mga proyekto dito sa Bahay-Sambahan ng Malapino na dapat tapusin minamahal. Kaya po tayo minamahal ay makipagkaisa para sa kaganapan minamahal sa ating mga proyekto. Praise the Lord. Kaya po minamahal sa inyong ibigay, itaas po ninyo minamahal. At ito po ipanalangin, team beloved Brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Praise the Lord. Ating beloved Brother Jubin para sa special offering. Praise the Lord. Wala po ating beloved Brother Jubin. At ako na rin po minamahal ang manalangin. Itaas po niyo mga mahal ang inyong ibigay. Opo, mapagpala namin Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa aming mga kapatira na patuloy na nakikipag-isa, mahal na Panginoon, sa mga gampanin, mahal na Panginoon.
dito sa bahay sambahan mo, Malapinoon. Maraming salamat po, Malapinoon, sa mga pagbibigay na ito at amin dalangin. Basbasan mo po ang mga pagpapalang ito at ibalik po sa amin na makalibong beses, Malapinoon, ang aming mga binigay, Malapinoon. Pagpalain mo kami lahat, Malapinoon. Ito pong aming samot panalangin sa matamis at mga kamarihang Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya ang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halina't magtiwala sa Kanya. Halina't magtiwala sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved adults choir. Praise the Lord. At minimahal, bago tayo lumako sa ating mga announcement, ating nang batiin ang my birthday greetings mga email dito. Belated happy birthday sa ating beloved sister Viuna Pulot. Praise the Lord. Sa ating beloved sister Angel Gustelo. Beloved brother Alan Dicano. Belated happy birthday po mga kapatid. At ngayon naman mahal, nagdaos ng kanyang karawan sa araw na ito, ating beloved brother Jaime Boy Tohoy. Happy birthday mga kapatid. At ang pagbati ay mula sa ating mga mahal mga pastoral workers, ating beloved preachers. Dalangin po namin mga kapatid, naway patuloy kayong bigyan ng maraming birthday sa inyong buhay, kalakasan sa inyong pisikal na pangatawan, praise the Lord, at mga pagpala ay patuloy in pagkaloob ng Malapinoon sa inyong buhay, praise the Lord. Palakpakan po natin ng Malapinoon, at ang minamahal tayo pidadako na sa ating mga announcements, sa mga gawain po minamahal, dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles Bataan Outreach, 3 bisis po minamahal ang mga gawain dito sa loob na isang linggo. Araw ng Miyerkules, mga minamahal, ito pong ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, itong ating overnight prayer. Nagsimula po minamahal ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, at katulad ngayon ng minamahal, ito pong ating general service. Nagsimula po minamahal ang alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa ating pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME 1530 kHz sa inyong mga radio,
alas 11 ng gabi minamahal. Ito magsimula, araw-araw ito minamahal hanggang alas 12 ng ating gabi. Praise the Lord. At sa atin pong television program na mapapanood, ito po sa PTV4 or Channel 4. Minamahal, araw lamang po ito ng Sabado, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng ating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, alas 10 Bataan, araw-araw din minamahal ito mapanood. Alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Praise the Lord. At sa atin pong prayer and counseling, pwede kayo makipag-usap sa ating beloved ordained preacher sa pamagitan ng cellphone o sa personal na pagkikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos ating gawain minmahal. Praise the Lord. At minmahal hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. Tayo po'y tumayo lahat minmahal para sa ating pagtatapos. Ito po'y panalangin ating beloved Brother Julian de la Cruz. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo lahat minmahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Kami manalangin para sa bago tayo umuwi. O dakil mga pala sa langit sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po malapanoon sa paglangis mo o Diyos at bahaging ito ng gawain. At dakil ang pagtagumpay mo sa araw na ito. Hallelujah. Minsan ang pagkatid mo sa amin. Baka kami patuloy. Sumamba magpuring pasalamat sa iyo malapanoon. Maraming salamat po malapanoon mula sa pag-aawitan. Tawin kita naman Diyo Bulsong, Solim Song at sa mga buhay na patotoo namin napakinggan, sibing karagdagan na aming palampalataya. Maraming salamat mo sa mga nagtapat, nagkaloob, mga sa pagbahay ng handog. Maraming salamat mo malapanoon. Higit sa sagradong salita nila ng mga aral, sibing karagdagan at tatagaan na aming paglingkod sa iyo. At sa aming pasamantalang paghiwalay malapanoon, para di mo nawala di bawat sa amin, balutin mo dakilang kapangyarihan bawat sa amin. Hallelujah. At muli mo ibalik sa mga gawain o Diyos sa ondalangin ng aming minamahal. Ginagalang ng pastor sa dalangan namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.